Hi guys! Welcome back to my channel. So today, I'm gonna take advantage while the kids are sleeping. I'm gonna do my Q&A video na tinanong ko kayo sa Facebook page. By the way, if you haven't liked it, the link is down below. And sa vlogs din, kung meron kayong mga questions, so I'm gonna answer them right now. So, hindi naman ito masyadong marami. So, yeah, let's begin. If I can see the comments. Hello. Okay, first question from Celine Aquino. Inject po ba kayo or pills po? Right now, we're just using the protection. We're just using condoms and trying to, follow din yung calendar method. Pero, yeah. I'm scared kasi uminom ng pills kasi most of last time sa vlog ko nagtanong ako niyan, and most sa mga comment talaga either yung pills or yung injectable pareho nakakataba. So I'm scared. Ngayon pa nga lang hirap na akong i-lose yung weight, what more pa pag kaya yeah, ingat na lang. From Hannah Sala Velasco. Hi sis. She has 5 questions. Number 1, may plan pa ba to have a baby girl? No. Enough na tayo sa dalawa. Number 2, who is your favorite local YouTuber? Ang mga lagi ko pinapanood, si Ann, si Rayz. Yeah. Mga idols. Yun. Si Ann and si Rayz. Number 3, ano ang ayaw na ayaw mo sa isang tao? In plastic. Ayoko lang ng plastic na, no. Number 4, how do you handle your bashers or haters? I don't really have bashers or haters. Feeling ko yung mga nagko-comment ng hindi medyo maganda sa vlogs ko is yung mga naliligaw lang doon, tapos parang okay, gusto niya lang mamintas or something. Pero wala, and hopefully wala na yung consistent na bumabalik at nagsasabi ng kung ano-ano. So, doon sa mga nag-encounter ko na nagli-leave ng mga hindi masyadong magandang comment, may mga times na binubura ko, meron mga times na sinasagot ko kasi minsan kasagot-sagot. So, ayun. Pero, hindi ako nakikipag-away. So, try ko na lang sumagot in a light way, parang i-comedy mo na lang or parang something like that. So, yun. Pero, hindi pa naman kasi sobrang hate yung nakuha kong comment. So, yeah. Pero kung merong, sana walang basher, walang hater. Pero, I know it's impossible since, mga tao, maraming gustong sabihin. So, yeah. But, I don't wanna deal with them. Number 5, ano ang pinaka-nagustuhan mo kay Daddy Vince physically and sa ugali? Physically, yung mata. Talagang ever since nung hindi pa ako, parang nag-iisip pa lang ako ng ideal boyfriend. Gusto ko talaga chinito. Sabi ko, gusto ko ng baby na chinito. So, nakuha ko naman yung chinito. Although, hindi singkit masyado si Zach. Si Zeb, medyo singkit. Yeah. So, nung nakita ko si Vince, tapos, ayun na nga, kamukha pa siya ni Vanessa Wu. Nung time na nagkakilala kami, long hair siya noon. If you watch my vlog na throwback pics, makikita nyo yung itsura niya nung 2005, 2006. Ganon. Long hair siya nung nagkakilala kami. Tapos, tapos na pala yung panahon ng F4, pero nung panahon ng F4 talaga si Vanessa ang pinaka-crush ko. So, nung nakita ko, may kahawig pala to. So, yun, hindi ko na pinakawalan. Sa ugali, ano ba? Wala, Chor. Hindi, komedyante kasi si Daddy. Hindi lang halata sa vlog, pero gusto ko yung mga hirit niya. Basta napapatawa niya ako. Yan. Okay. And then, from Dayan, or Diana Marie 1234 sa Instagram. And Morenang Palaka sa YouTube. O, diba? Alam ko yung mga names mo. Number 1, for good na po ba ang pagtira nyo sa Singapore? Wala na po kayo balak tumira sa Pilipinas? Kung na-watch mo yung mga
yung vlogs ko last month na supposedly, di ba, uuwi na kami ng Pinas for good dahil gusto na mag-resign ni Vince sa work, na-stress na siya. So, hindi for good yung tira dito kasi hindi pa kami yung parang permanent resident. Hindi kami permanent resident, unlike yung, si daddy is just, si daddy talagang nag-work lang as, foreigner working in this country. So, kung may time na ayaw na sa kanya ng company or, pero pwede ba yun? Or, for example, kasi every 2 to 3 years, nagre-renew kasi yung visa, working visa. So, minsan, kahit gusto pa sa'yo ng company, pero yung government, nakita na, hindi na, parang, paano ko ba explain? Ang hirap, Kasi, diba, dati, if mabalitaan nyo, marami nare-retrench, marami natatanggalan ng trabaho dahil hindi nare-renew yung working visa nila. Kasi, sa tingin ng government, etong position na to, kayang i-fulfill ng local, ng Singaporean. So, bakit ibibigay mo sa foreigner? So, something like that. So, ayun. So, kahit na minsan, diba, ang company yung nag-a-apply ng renewal ng pass or ng visa mo, pero minsan yung government, sila yung syempre, yung government, nire-reject nila. Kumbaga, yung company ang nag-a-apply ng renewal ng working visa mo. Ibig sabihin, gusto kong pang i-hire ng company, pero, ayun nga, it's the discretion ng government. Sila yung nag-approve kasi kung i-continue pa yung visa. So, yun yung ayoko na yun yung ayoko dito na parang parang alam mo yun 50-50, hindi mo alam na baka sa susunod na renewal hindi na pala kami mare-renew, something like that. So yun, so hindi forever to, pero kung 'di ba, kung ma-approve kami sa permanent residency, although yung permanent residency every 5 years naman yun nare-renew, so pwede rin, may possibility din na hindi ka rin ma-renew. So, unless maging citizen na talaga. Pag citizen ka na, yun na yung forever. Which I highly doubt na maging citizen kami. Yung permanent residency pa nga lang, napakahirap lang ma-approve. We have already applied twice. Bali 3 times. Yung pang 3rd time, yung last May nga ba, yung May, hinihintay pa namin yung result kasi 3 to 6 months yung result nun. So, crossing fingers na ma-approve. Pero if hindi, okay lang din. Number 2, what's your strength and weaknesses? Ano to, job interview? Naku, ang tagal ko lang sumagot ng job interview. Ano bang strength? My strength is my family. Char! Ang hirap naman, Huwag naman ganyan. Hindi nga ako sanay sa ganito Pero, strength ko... Next question, please. Ang hirap. What is your worst... Number 3, what is your worst attitude or personality? My worst attitude. Ano ba? Tanda pa si Daddy yung tinatanong natin yan Nung nagtatrabaho pa ako madaling uminit yung ulo ko kasi I work in a retail sa Pinas, call center, tapos dito retail. So, alam mo yun, lagi kang may customer na ina-assist. And ayoko naman sabihin I hate that kasi yun yung bumuhay sa amin or yun yung nagsustento sa mga luho ko. So, hindi naman I hate, pero mahirap, di ba? Mahirap. Pero yun, madali uminit ang ulo ko, wala akong masyadong pasensya na kung ayaw mo, di wag. Something like that. So, ayun, siguro yun, medyo may clean pasensya. Pero nung naging mother na ako, nung naging nanay na ako sa 2 makukulit, natutunan ko naman na habaan. Kasi wala kang choice kundi habaan mo talaga dahil bata naman yung nasa harap mo. So, hindi siya adult, hindi siya thinking adult. So, yeah, doon ko naman natutunan na medyo humaba yung pasensya. Number 4, ano nagustuhan mo kay Kuya Vince and ano din ang nagustuhan niya sa'yo? Ayun nga, physically, sabi ko, gusto ko yung eyes and yung vibe kasi ni Vince nun talaga, yung mga rakista, yung parang nakalagi lang siya, naka-plain white t-shirt. Ang damit lang niya dati white, gray, or black.
Ayaw niya na may mga design, ayaw niya na may mga nakasulat. Kung meron man, sobrang liit. Ayaw niya na may brand. Napaka ano niya, simple. Tapos yan, laging, syempre naka-jeans. Tapos yung mga sapatos niya, Chuck Taylor, Vans, mga ganun. Yung rockista vibe ba? So, yun, yung gusto ko sa kanya before. Yes. Tapos, sa ugali naman, mabait naman kasi si Vince. Hindi lang siya sweet. Hindi lang siya sweet, pero yun, mabait siya, tsaka yun nga makes me laugh. Tapos, paano ka niligawan ni Kuya Vince or paano niya sinabi na pwede ba ka taligawan? Walang ligawan nangyari, char. Kasi, parang, ano ba to? Parang naging mutual understanding. Char! Alam mo yung gusto niya ako, gusto ko siya. Tapos, walang ligawan. Tapos, nung hindi pa, parang, parang, ilang months na parang, ako, syempre, nag-aantay ako ng official na, ano tayo. Tapos, sinanong ko siya, ano tayo, ganyan-ganyan. Tapos, parang, sige, kung parang ayaw mo, ba't natin itutuloy itong kung ano man yung meron kami kung parang hindi kami magiging official. Kasi syempre, di ba, sa babae, gusto mo ng assurance na sa kanya ka lang. So, ayun. So, nung sinabi ko, parang natakot. O, sige, gusto mo ngayon. Parang yung that time na nag-usap ko, o sige, gusto mo ngayon. So, that was our, parang naging official namin anniversary is, August 9. Sabi niya, gusto mo ngayon. Pantanga lang, no? So, walang masyadong ligawan na naganap. Kasi 2000 na, year 2000. That was 2005. Parang, Number 6, bakit grabe kayo magpakilig ni Kuya Vince? Wow, Katniel? Hindi, ganito din kami talaga, in person. Si Vince, minsan mas more on pa kasi, di ba nga sabi sa inyo, lang siya camera siya Pero pagka kami lang, nakakatawa si Daddy. Yes. Okay, so sorry if the lighting just changed. Iniba ko kasi parang sobrang liwanag. Anyways, again, number 5, number na tayo. Number 7, tips po about relationship kung paano kayo nagtagal. Girl, it's all about the love, yes. Kung walang love, hindi magtatagal. Yun lang yung feeling kong, okay, I'm not in any way expert in terms of relationship. Maraming beses akong, well, hindi naman sobrang dami, pero may mga times na parang I wanted to give up, parang enough is enough, may mga ganun. Pero, when you go back at it, yes, sobrang, pag binabalikan mo syempre, di ba, yung mga pinagsamahan nyo, bakit ba kayo na-inlove sa isa't isa in the first place, parang marirealize mo na, yes, this is love. So, walang ibang way kundi pag-uusapan nyo kung mayroong problema. Kailangan pag-usapan. So, yun lang yung sa amin. Kaya kami tumatagal ng ganito. We're now, 11 years? Yeah, 11 years together. So, yes. Okay. And then, question from Daryl Tagiya from Baguio City. I know. Number 1, bakit po nakalbo si Daddy Vince? Bakit nakalbo? Manipis na talaga buhok niya. Ever since. Tapos nung, I cannot remember what year yun, nung nag-decide siya na 2007 ba yun? Magpa-skinhead yung tawag dun, di ba? Tapos, ever since yun, lagi na lang siya nagpapa-shave. And I like it naman, kasi sobrang high maintenance. Tsaka, parang hindi na bagay sa edad, lalo na sa edad namin yun na mag-long hair pa siya. So, yes, gising na si Zach. I can hear. Okay, number 2, ano pong work ni Daddy Vince? He's in the IT field. Parang super liwanag mga te. But yeah. Number 3, kasal na po ba kayo? Ilang years na po kayo nagsasama? Yes, we are married. Dito kami kinasal. I'll put the link down below or ilagay ko dyan yung aming same day edit. Dito kami sa kinasal sa Sentosa. Ilang years na po kayo nagsasama? What do you mean? Living together or kasal or yung total years na kami is 11 years. Tapos
We got married 2011. So, magpa 5 years na sa September. Ilan taon na ako? I'm 35. Tama ba? 2016, 1981. Yes, 35. And number 5, How to Be You po. Diba ito yung sa movie na movie ba ito ni Gerard at saka ni Bea? How to Be Me. You just have to be pretty. Yes. Charot. Okay. Next question from Sun. Yung name is sa Facebook, Sun's Bright. Number 1, saang work kayo nagkakilala ni Vince? Nagkakilala kami sa Pilipinas when we work in a call center sa EPLDT, where now it's called SBI Global. It's a call center. Number 2, anong work mo dito sa SG dati? As I mentioned, nag-work ako sa retail. Number 3, roughly how much po sinasahod ni hubby every month? Sis, medyo private itong question na ito, so I'm not gonna answer that. But it's enough to sustain us here, if to support us. Yes. Number 4, ano na po ang napundar nyo sa Pinas? That was, I think, 2012 yata, 2012 nga ba yun? When we bought house and lot actually sa tabi ng bahay ng parents niya. So, yun. Tapos na siyang bayaran, and then yung ngayon binabayaran is yung car. Although yung car ngayon is half-half sila ng parents ko eh. Nag-offer mama ko kung gusto namin ng bumili ng kotse na mag-share kami, and then in the end sa amin din naman mapupunta yon. And then yeah, that's it for my questions sa Facebook page. And then alam ko sa vlog may mga humabol ng questions, so I'm gonna check it right now. From Heather Nate, is it worth it living in Singapore kasi malaki sweldo pero malaki din gastos kasi mahal ang bilihin? I think kung marunong ka naman humawak ng pera and magtipid, it's worth it. Kasi hindi talaga kikitain sa Pilipinas yung kinikita dito. Tapos, yeah. And then, it's not all about, yung kinikita dito. Yung isa kasi gusto ko talaga dito is yung safety, na nakakalabas ka na hindi ka kinakabahan, na snatchan ka. Lalo na pag may kids na makapag-commute kami, kahit ako lang, yung dalawa, kahit kung kakayanin ko, I can, di ba? Magbabas, magti-train, walang problema. So, yun yung isa sa gusto ko dito. Tsaka malinis, tas walang what do you call this? Walang natural disasters, walang bagyo, although umuulan, pero hindi yung level ng ulan sa atin na binabaha. So, walang lindol, diba? So, perfect spot. kaya mahal din dito. And then, who else? Si Sis Elvic Aralta. Hi sis, tips naman po, paano kayo nakakapag-save? Kami kasi, since renting din the whole unit and nag-aaral na yung toddler ko, hirap makasave. Unless siguro kami dalawa ni hubby mag-work. Actually, yes, may point ka dyan. Kung dalawa kaming nag-work din ni Vince, mas madali mag-save. And kaso nga lang, syempre, ganun din, mag-hire ka ng yaya, and mahal din yung yaya. Although, kahit paano, meron talagang masisave. Pero, when it comes to saving kasi, iniiwan ko yan kay daddy. Kasi, siya naman na nag-earn, siya din na nagsisave. So, basta alam ko ang technique ni daddy, technique talaga. Ang ginagawa niya, kunyari, sa sahod niya, merong allotted lang talaga na ito lang ang pwedeng gastusin for this month. Na, yung aside from, syempre, yung bayarin, aside dun sa mga food, yung mga basic necessities, yung kumbaga budget for the month na pang leisure, pang kain sa labas, ganyan. So, pag na-reach na yung limit na yon, kahit na may pera pa, hindi na pwede, hindi na gagalawin. Ganun siya. Even before, nung mag-boyfriend-girlfriend kami. So, for example, 1,000 sweldo niya. Kunyari, 1,000 pesos. Tapos, nag-allot siya lang ng certain amount. Kunyari, after ng mga bayarin, after ng mga tax, sabi na, 200, ito lang yung gagastusin ko for the month for the rest ng, ng mga kailangan gastusin. So, mag-stick siya dun sa budget na yun. And then, pag talagang, syempre, kung mag-iisipin mo na yung, kunyari, the remaining money, kunyari may 500 pa,
yun na yung savings niya, iisipin niya na wala akong perang ganito para hindi siya ma-tempt na kukuha ka ng konti kasi palapit na yung yung pecha de peligro ba, kumbaga. So, hindi. So, kailangan nakaset talaga yung mind mo na ito lang yung pera ko ngayon na pwede kong gastusin. Ganun. Okay, guys. Gising na yung dalawa. So, ilang beses na ako nag-attempt. Anyways, next question is from Sis Honeylyn. Nagpapa-shoutout siya pero sa vlog ko na lang yung shoutout. Do you still help your family back home even if you're not working in Singapore? And same goes to Vince. Is he helping his family monthly as well? Unfortunately, hindi na. Nung nag-stop ako mag-work, I also stopped. Syempre, wala na akong pagkukunan ng source of income. I also stopped, hindi naman kami nire-require ng parents namin, pero for myself, hindi ako nire-require ng parents ko, pero syempre, ginugusto ko yun na dati, basta nag-start ako nagtrabaho, every month may pinapadala, even nasa Pilipinas pa ako, every month may inaabot ako, tapos nagpunta ako dito, yun. Tapos, nung nag-stop na ako mag-work, syempre, wala na akong source of income, and then si Vince na lang mag-isa nag-work, so, wala, hindi na ako nakapag-abot. And then si Vince, ever since hindi siya nagsisend ng money. Ewan ko dyan. Hindi rin naman kasi sila inoobliga. Ewan ko. Ako kasi, syempre, ewan ko. Basta ewan ko sa kanya. hindi siya nagpapadala. And then, what else? Yun na ba yun? Last na ba yun? I think this is the last one. From Sis Marty Tuazon. Hello, Sis. May I know your age and height? So, as I've mentioned, I'm 35 and my height is 5 feet. Yes, I'm just a small little girl sitting in front of the camera. Malit lang ako. And yun, that's it. Actually, akala ko ang konti ng questions. Akala ko super ikli itong video, pero apparently, ang daldal ko at ang humaba siya. So, nag-iingay na yung dalawang chikiting at medyo natakpan ng araw. But anyway, thank you for watching, and kung meron kayong gustong questions na sagutin ko on the next Q&A, just leave them down below with the hashtag Melvin Char. So, yun. Thanks for watching, guys, and I'll see you on my next video. Bye!